Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting at sa ating panghapong programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. Ngayong araw ay February 7, 2024, araw ng Miyerkules. Ayun ho, Baklaran Day. Sabi ho, dami na naman tao dyan. Alam niyo naman tayong mga Pinoy, di ba? So, pero ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko kasi batiin yung mga taong nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. At isa po doon ay ang aking dear comadre na si Richilda Cusi. Ayan, happy birthday, Mare, Mukhang wala kang kakibo-kibo dyan, So po, maraming mag-celebrate ng birthday itong February. Una, yung dalawang anak ko, parehong February yun. At yung apo ko na kasabay ng kanyang papa, yung aking panganay, yung kasabay niyang mag-birthday, yung kanyang anak na bunso, si Tristan. So, tsaka natin sila batiin dahil sa kalahatian pa ng ng February. So, ngayong araw, ang ating pong pag-uusapan ay talagang magandang nating pag-usapan. Kasi yan po ang ating mga problema. No? Yung mga problema natin, paano ba natin ma-achieve yung mga gusto nating mga ma-achieve sa buhay? At bakit nahihirapan tayong makuha yung mga gusto nating makuha? Minsan, ganun ho ang buhay, no? So, yan po ang pag-uusapan natin. Sabi nga, believe it to achieve it. Ayan. Replace limiting beliefs with empowering beliefs. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi ito pong librong sinulat ni Mr. Brian Tracy, an American author, motivational and inspirational speaker po ito. Siya ang sumulat ng librong ito, Believe It to Achieve It. At yan po ang dapat nating malaman at gawin. Hindi po ba? Kasi yan yung sinasabi na identify muna ang limiting beliefs. I-actionin natin yung depende sa paniniwala natin. Ano ba yung action ho natin sa ating mga paniniwala, no? Ang problema yung pinaniniwalaan natin nagtatakda po ng ating limitasyon. Halimbawa ho, di ko kaya yan. Hindi ko kayang gawin yan parang di ko ma-achieve yan dahil kulang ako sa kaalaman mga ganyan. Pero gusto mo yung bagay na yon, kailangan kakalabanin yon. Marami pong paraan kasi kung ang ating paniniwala ay magkakaroon siyang maghahatid ng mga limitasyon sa ating para ma-achieve natin ang ating goals, iwasan po natin yon, no? Sabi nga dalawang klase ng beliefs. Ano po yon? Yung limiting and empowering. Saan po tayo dyan? Di ba? Siyempre, doon tayo sa empowering. Pero let us identify muna. Pag-usapan muna natin itong limiting beliefs. Sinasabi nga po, itong limiting beliefs, yung mga paniniwalang naglilimit ng iyong mga kakayahan, no? Kaya yan ay nagtatakda ng hangganan kung saan ka lang, no? Kasi yun ang paniniwala nyo. At saan naman ito base? Sabi saan ho babase yung mga paniniwala natin na naglilimit ng ating paniniwala sa buhay? O nagbubukas, yung paniniwala ho natin sa buhay na hindi natin kaya ang isang bagay o whatever na gusto natin gawin. Yan po ay base sa ating mga karanasan, di po ba? Nakikita natin, naranasan natin, maraming mga heartaches ang ating mga naranasan in the past. And then, naiisip natin tuloy kapag tayo ay may mga bagong dreams and aspirations in life.
will be the outcome? Eh di parang nawawala kayo ng pag-asa, di ba? Parang ang pag-asa ninyo ay nawawala. Ibig sabihin, nanghihina ang inyong belief sa buhay, sa sarili mo, no? Yun ang parang example sinasabi mo, yun ang mga malalaking business bilyon-bilyon na kinikita, nagsara pa Ito pa kayang maliit na business ko. Dahil sa yung mga beliefs na yan, marahil sa mga experience natin na tayo ay nagkaroon ng mga karanasan, mga trials sa mga taong na ating nakasama. Ako po, i-share ko sa inyo yung aking yung aking mga karanasan pagtatayo nitong ating Elizalde Broadcasting. Napakadami pong mga taong ating nakasama na siyang yung iba po ay talagang meron tayong tinatawag na sad experience, no? But then hindi ko po ginawa 'yon na alalahanin yung mga mapait na karanasan ko sa kanila. Bagkus ay akin pong ginagawang hagdan sa aking pong dreams na maiayos natin itong ating mga pangangailangan nating ayusin para sa ating binabalak. Kaya nga dahil sa karanasan, mga trials, mga kasama, yan ay nagbibigay sa atin ng limitasyon. Pero wag ho natin yung payagan. Kasi pag yun ay ating pinayagan, hindi na tayo makakatayo at syempre, lugmok tayo. Sabi nga, dahil hindi tayo nakatanggap ng suporta, encouragement, nalilimitahan ng ating paniniwala. Dahil yung mga experiences natin in the past, nakasalamuhan natin yung mga taong nagbigay ng parang kurot sa puso natin. Kalimutan na natin yon. Talagang ganyan no? Ang mahalaga, nakapulot tayo ng karanasan sa kanila at nakita ho natin na yung palang ginawa niya sa akin Instead na isipin ko na negatibo, naging positibo pa para sa akin. Ganun pala yun. Yung palang ginawa niya. Kailangan pala maging watchful. Parang ganyan, no? At syempre, sinasabi, ang challenge ng mga nangyari sa atin ay palitan ng limiting beliefs. Yung alin? Yung ika nga po, palitan natin ng empowering beliefs. Pero yan nga, sabi nga po ni Ford, Henry Ford, yung may-ari ho ng malaking planta ng paggawaan ng kotse. Nagkaroon ako niyan Yung Ford Focus, some time ago, nagkaroon ako ng coaching Ford Focus. Napakagaling naman po. Anong sabi ni Henry Ford? If you think you can or you think you cannot, you are right. Ayan, sabi ni Henry Ford John. Ibig sabihin, kung ano yung paniniwala natin na kaya natin o hindi natin kaya, pagka sinunod natin na sinunod yun, pinaniwalaan natin dahil nga sa ating mga sad experiences, hindi natin binago yung limiting beliefs natin. Ganun na nga ang mangyayari, no? Kaya nga kalabanin ho natin, no? Kalabanin ho natin yung mga beliefs na yan na kinakailangan ang gagawin natin yung discarding gagawin natin dyan. Ito po, yung mga discarding natin gagawin, kailangan nating magpalit ng mga mentor, coach, consultant, advisor sa paligid natin. Kailangan po na mag-growth ang mindset natin. Hindi yung, hindi ko kaya yan. Kailangan ang mindset natin, kaya ko yan. No? Kayang-kaya ko yan, sisiw yan. Parang ganyan, no? Kahit na nahihirapan ka, go on, no? At parang kumbaga sa gera, may baril ka pa naman, tumayo ka at asintahin mo yung mga dapat mong asintahin, no? Sa pagitan ng dalawang mata para manalo ka. Yan ho sinasabi. Kaya kailangan i-continue natin yung ating matuto tayo sa buhay, maging palabasa, palatanong sa ating mga kaibigan na alam natin na makatutulong sa atin, no? Sapagkat sabi nga ho, no man is an island. Kailangan po natin ang mga tao sa ating paligid. At
two heads are better than one. Sabi nga ho, di ba? Wag ho tayong mag-rely sa ating sariling kakayahan. At syempre, number one, hindi ho tayo mananangan sa ating sariling kakayahan, kundi lagi tayong hihingi ng patnubay sa ating Panginoon na siya ang pumatnubay sa atin kung paano natin matutuklasan ang mga empowering beliefs na kinakailangan natin sa buhay, no? Kailangan ho natin yan talaga. Ang sabi nga po, most of the people are dying for encouragement. Wag po tayong maging maramot sa pagbibigay sa ating kapwa ng encouragement o yung panghong sinasabing be generous. Alam po yung to be generous, hindi lang pinag-usapan yung pera. Dahil sa mapera ka, bigay ka ng bigay, okay ka na sa alright. Hindi po. Ang pagtulong sa kapwa o yung pagdamay ay hindi lamang po dahil sa pera. Hindi ho maipapakita yon sa pagbibigay ng tamang impormasyon at guidance sa kapwa ay isang malaking yung bagay higit pa sa pera. O katulad po ng ating kasama rito, si Mr. Chot Velasquez. Hindi lamang po lahat kami rito ay ginaguide niya kasi marami siyang alam kasi alam niyo po yung kanyang kurso ay bihira yon, sociologist. Miski na ako na higit na matanda sa kanya, parang anak ko na nga ito, namamangha po ako sa kanyang pagka-brilliant dahil marami ho akong mga bagay na nakita. Yung pala hong subject na sociologist, if I know, dapat yun na lang ang ginawa ko noon. Napakadami ho. Mas marami pala tayong malalaman doon. No? Pero bago ho ang lahat, gusto kong batiin yung ating mga kaibigan, Mr. Samuel Gabot. Magandang hapon po sa lahat ng mga tumututok sa Elisalde Broadcasting. Thank you, sir. Sir, siguro next week pwede na tayo magtambal ulit sa EB Talakayan. Mr. Chot, pwede na ba? Opo, kasi medyo naayos na natin ito at kailangan po natin kayo na muling magbalik sa EB Talakayan. Kaya nga sa susunod po linggo, abangan niyo po, kasama na natin muli si Mr. Samuel Gabot kahit na hindi siya makakapunta rito kasi ang layo ng bayo niya parang bahay ko, ang layo sa bundok ng Taralala. At saka medyo ayaw pa niya siguro magbiyahe. Sabi niya, Kuya Chot, good PM at kay Hil De Ala. Abo, mali spelling ni siya, De Ala. Yan. Si Hil De Ala, kumusta ka daw, sir? Sabi ni Sir Gabot. At yan po, kaya sir, we will call you before, mga 2 days before, marahil Saturday, no? Para i-confirm natin sa kanya kung tayong Lunes ay magkakaroon na ng EB Talakayan with Sir Gabot. So, abangan niyo po, sir. So, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Sabi nga, maraming tao po ang nangangailangan ng encouragement. Abay, wag ho tayong maging maramot sa pagbibigay ng encouragement sa kapwa kasi yan ay isang malaking bagay. Sabi nga po ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Di po ba? Tama yun no? Kaya ho tayo, maging mabait tayo sa kapwa at wag tayong maramot. Pagka maramot ang tao, walang mangyayari ho dyan. At sabi nga po, sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Yan, sino yung through Him? Siyempre, ang Panginoon, no? And sabi nga, For with God, nothing is impossible. Yan ho ang pinakatumpak. Kung tayo ay tumatawag sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Lahat, kasi siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya lagi tayong tumawag sa Kanya. Lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Na tila magkakaroon ng hindi naman siguro, nasa isip lang yun ng iba na magkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi papayagan ng Panginoon yan sapagkat hindi mabuti para sa ating bayan. Naalisin ang Mindanao. Ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, anak ng baka. Bakit naman pagagawin yun? Mindanao is a part of the Philippines. Sabi nga nyo, tingnan nyo, nasa ating bandila. 3 stars yan. Ano ibig sabihin yan? Luzon, Visayas, at Mindanao. Anong gusto nyong gawin? Tanggalin nyo yung isang star, anak ng baka? Huwag naman kayong ganyan. May bago nga ang programa ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano yon?
ang bagong Pilipinas. Ay kaya baguhin na ho natin yung ating utak na hindi natin alam kung saan patungo yung utak na yan. Ano ba nasa isip po ng ating mga ibang kababayan? Huwag na po ninyong isipin yun. Ang maganda, magkaisa-isa po tayo at nang maging masaya ang ating bayan. Di po ba? No. So, ang dami-dami ho nating mga dapat asikasuhin dito sa ating bayan. Ang unang-una, para maging matagumpay ang ating bansa, kinakailangan halos lahat tayong mamamayan ng Pilipinas ay maging matagumpay ang bawat isa. No? Kasi po tayo ang magdadala ng flag nito No? Hindi lamang pwede iatang natin sa ating Pangulo. Lahat po tayo ay magsumikap. Kaya gawin ho natin ang lahat para maging makabuluhan tayo sa ating bayan. Ano ibig sabihin ng makabuluhan? Abay, makabuluhan ka ba kung tatamad-tamad ka? Wala kang trabaho, tulog ka ng tulog. Umaasa ka lang kung kanino. Hindi po yun, Hindi ho yun maging makabuluhan ka ba sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa komunidad na iyong kinabibilangan, at sa kabuuan bilang isang Pilipino. Yan po, kailangan na isa-isip po natin lagi yan. Empowering beliefs na ikaw ay makakatayo, hindi pa huli ang lahat. Lahat po tayo, hindi pa huli ang lahat. Kahit na tayo may mga edad na, pagka tayo may bago pang mga goals na maayos na goals na para sa ating sarili at para sa ating bayan, hindi po iyon imposible. No, ay sabi po, shout out po sa Boy Scouts of the Philippines for celebrating Don Gabriel Day yesterday, February 6. Opo. At tandaan nyo, tayo po ay maglalabas ng magazine very soon na mababasa po ninyo ang isa sa mga dakilang waray na si Don Gabriel Daza. No? Kaya nga po, sinasabi natin, napakagandang mabuhay sa mundo Kaya wag ho tayong mawawalan ng pag-asa at sinasabi natin na believe to achieve it. Kung ano man ang inyong mga nasa puso, nasa dreams ninyo, wala hong imposible. No? Huwag niyong limitahin ang inyong sarili o magkaroon ng agam-agam na ito ay iyong matutupad. Dahil sa mga pangyayari sa iyong buhay na nakaraan, nagkaroon tayo ng mga masasamang experiences. Pabayaan na natin yung mga nakaraan. Ang mahalaga, nakatuon po tayo sa hinaharap at tayo ay mayroong positive beliefs na i-empower natin ang ating paniniwala na kaya natin gawin sa ngalan ng Panginoon, sa tulong niya. No, yan po. So, gusto ko pong batiin yung ating mga kaibigan. Of course, Dr. Loida D. Diaz, ang ating mahal na former principal ng Arellano. Ayan, one of the best principal sa Arellano High School, siyempre, sa Division of City Schools sa Manila. And of course, our good friends, walang iba kundi yung aking nga palang kumadre na she will be celebrating also her birthday, pero sa 22nd pa ng February yun, si Miss Merlin Año-Nuevo. Yan, isa sa mga brilliant teachers ng Division of City School, Manila. Kaya nga tayo ay natutuwa dahil marami po tayong mga kaibigan na magagaling na, mababait pa. Mababait ho niya mga yan, no? Tumutulong talaga sa mga dapat tulungan. At ang ating mga dear friends like Eunice Abanto and Emily Molo, mga magagaling na guro yan. Yung isa po, kasama ko sa Arellano, si Miss Eunice Abanto at si Miss Emily Molo naman, isang magaling na guro, naging teacher leader din sa mula sa Manila High School, no, sa Manila, no. Of course, my dear comadre, another dear comadre of mine, Pasita Fausto Aborge. Ayan, alam niyo, kaklase ko po ito sa college nang nag-uumpisa pa lang kaming nag-aaral, pero sinabi nga niya sa akin, Mare, nag-asawa ka ng maaga. First semester pa lang, nagkakilala na kami niyan, pero ilang taon po ang binuno ng inyong lingkod para makagraduate lang sapagkat yun nga, in-empower ko yung aking mga paniniwala
naniwala ako sa sarili ko na kaya ko maging isang professional kahit na ako ay nag-asawa ng bata pa. Dahil alam niyo po ba, nung ako yung nag-asawa, first year, per semester lang. Ang nagpaaral po sa akin ay yung aking bana. Dahil kaya po ako nagsumikap na maging professional. Dahil ang napangasawa ko po ay isang professional. Political science siya noon at later on naging kumuha siya ng law sa FEU. Kaya naisip-isip ko, baka taga-timpla lang ako ng kape nito, mahirap. So, ayoko pong maging ganon. Ayokong maging palaasa lang sa aking kapwa. And so, I tried my best at sabi ko sa kanya, paaralin mo ko. Yan nga, in-empower ko yung aking beliefs na hindi, kaya ko lahat ng anumang mga sagabal sa buhay ko. At pagkatapos po ng 3 taon at 2 semester at 1 summer. Binuno ko dahil nanganak ko ako eh. Pangalawang anak ko po, saka ako graduate. Pero nahabol ko yun ng 1 summer. At 1 semester pala, hindi 2 semester. Kasi yun na kapapanganak ko lang doon sa aking pangalawang anak nung pagka-graduate ko ng college. But then, I'm so thankful to God na ako'y ginaid niya sa lahat ng panahon na ako'y hirap na hirap sa buhay. Pinagsasabay ko yung pag-aasawa, pag-aaturga sa 2 anak ko, ayun, pag-aaral na hindi ko po binitiwan kahit ano pang sagabal lang nangyari sa akin. At last, ako po'y naging isang professional din at hindi ako naging parang timawa na lang sa pamilya, hindi ko po pwedeng gawin yon. Yun hindi ko po yun binalak sapagkat hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko nilimit ang aking mga paniniwala sa buhay na hindi ko kayang maging isang professional kahit na ako po ay nakapag-asawa ng maaga pa. Yan po kaya mga kadiskarte, wag na wag kayong bibitaw sa inyong mga panaginip at mga kailangan gawin, mga binabalak gawin, hindi pa po huli ang lahat. May kaklase nga, meron nga akong nakasama sa Arellano bago naging teacher siya, 40 years old na. Ganun talaga At saka nababasa natin sa pahayagan, may graduate ng law, 60 plus na. Hindi po ba kahanga-hanga yun? Kaya ang pag-aaral po ay wala sa edad. Habang tayo'y nabubuhay, mag-aaral po tayo. Sapagkat ang buhay ay masalimuot. Kailangan malaman natin yung latest. Kumbaga sa yung pinaka-latest, kailangan updated tayo, no? Sa lahat ng mga pangyayari, lalo na dito sa ating bayan, no? Yan, ang sabi advance happy birthday kay Manong Juan Ponce Enrile sa February 14. 100 years old na si Mang Juan, sabi ni Sir Gabot. Happy birthday po, Sir. At Chodara Villato, gandang hapon po, Tita Mel. Magandang hapon din. Ito ang ating dear friend na si Chody Villato. No? Thank you very much for a very sumptuous food yesterday. No? Nagpadala siya ng lunch dito. Talagang bait nito, kaibigan natin. Naramdaman yata walang pambili ng Thank you so much. At so, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Thank you very much and sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at sana po ay don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At pinapaalam ko po sa inyo at laging sinasabing, we love you all. Bye-bye.